Glory to you, Jesus. Purihin ka aming Panginoon. Salamat sa iyong napakainam na biyaya, O Diyos. Misa pa ating palapakan ng Diyos. Hallelujah! Can we say praise the Lord? Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Kumuha ka, Panginoon, na misa pa ng kalwalhatian. Sa gitna ng iyong iglesia, sa gitna ng iyong mga tinawag, sa gitna ng iyong mga pinili, mga pinabanal ng iyong salita. O Diyos, kumuha ka ng kalwalhatian, O Diyos. Sa iyo lamang maibalik ang lahat ng kapurihan at pasalamat. Ang aming mga kaluluwa ay sumasamba sa iyo, O Diyos. Pinupuri ka sa iyong kabanalan. Niluluwalhati ka, O Diyos, sa iyong kadakilaan. Tunay na walang kapantay na Diyos. Hallelujah. Tunay na walang kapalit na Diyos. Amen. Hallelujah. Diyos na dakila at tapat mula noon hanggang ngayon. Ang iyong salita ay buhay sa buhay ng bawat isa. Aming Diyos, aming Ama sa langit. Minsan pa ay nagpapasalamat kami sa araw na ito. Minsan pa ay tinataas ang iyong dakilang pangalan. Minsan pa ay binibigay sa iyo ang pinakamainam na papuri at pasalamat. Tunay, O Diyos, na ang iyong mga gawa ay padakila ng padakila sa iyong iglesia. Patunay ito na ikaw ay gumagawa ng mga higit pang bagay sa huling mga araw. Sa Kanya na sumasampalataya ay pangako mo, O Diyos. Hallelujah. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus ay gagawin namin ang higit pang mga bagay sa huling mga araw. At ito'y sa iyong salita lamang, O Diyos. Kaya amang banal, salamat sa araw na ito na iyong pinagkaloob sa aming buhay. Purihin ka sa kalakasan na aming taglay sa araw na ito, O Diyos. Purihin ka sa mga biyaya na aming natamo sa nakalipas na mga araw. Hallelujah. Salamat sa patuloy na iyong pagbabantay sa aming mga buhay. Salamat sa patuloy na pagpuprovide ng mga pangailangan sa araw-araw. Purihin ka sa mga himala, O Diyos, sa buhay namin. Purihin ka sa kagalingan ng aming mga karamdaman. Hallelujah. Mataas ang iyong dakilang pangalan, O Diyos, sa bawat isa. Sa iyo ang buong kapurihan at karangalan sa umagang ito. Tanggapin mo, O Diyos, ang lahat ng bagay. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong napakasarap na biyaya, sa iyong patuloy na pag-akay sa bawat isa, sa iyong iglesia. Patuloy na iyong pangungusap sa huling mga araw. Hallelujah. Pagpapahayag at pagbubukas ng iyong mga plano at salita, O Diyos, sa huling mga araw. Lord, hindi na mababago ang pagkatawag na iyong tinawag sa bawat isa. Because gifts and callings are without repentance, Lord. Ang tinawag na malaya ay maging malaya sa huling mga araw na ito. Ang tinawag sa kapayapaan ay maging payapa sa huling mga araw na ito. Hallelujah! And that's why, O God, sa umagang ito ay nagpupuri kami at nagpapasalamat. Tanggapin mo, Panginoon, ang buong puso na aming paghiyaw ng aming mga tinig sa iyo, O Diyos. Bayaang ikaw lamang ang siyang madakila. Salamat sa araw na ito. Salamat sa buhay na iyong pinagkaloob. Salamat dahil tumanggap kami ng hindi birong kagalakan sa aming mga puso na hindi kaya ipagkaloob ng mga material na bagay sa libutan, O Diyos. Tinanggap namin ang kaloob na mula sa iyo na walang bayad. Hallelujah. At hindi kayang tapatan ng anumang gawa ng tao sa uling mga araw. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang siyang magkakapagkaloob ng mga bagay na ito. Salamat sa kapayapaan sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya, pagkapalan na iyong pinagkaloob. Lord, salamat sa mga kahilingan na iyong tinugon sa iglesia, sa mga dumadanas ng mga trials, ng mga karamdaman. Hallelujah. Lord, purihin ka dahil hindi mo sila iniwan, hindi mo sila pinabayaan. Ikaw ay nanatiling Diyos na tapat sa iyong mga pangako. By your wounds, by His wounds, we are healed. Right now, today, kami ay pinagaling na ng iyong ayon sa iyong pangako, ayon sa iyong salita. Lord, purihin ka sa umagang ito. May bless the church once again, Lord God. And with your word, ikaw patuloy magpala sa bawat isa. Cleanse us, O God. Linisin mo pa kami ng iyong salita. Pakabanalin kami ng iyong salita, O Diyos. Maghari ka sa buhay namin katulad ng aming inawit. Hallelujah. Ikaw, O Diyos, ang siyang madakila sa lahat ng bagay. Purihin ka at salamat maging sa mga pagkapalang material na iyong pinagkaloob sa bawat tahanan. O Diyos, ng buong sanlibutan ay patungo na sa kawakasan.
ang kagipitan ay maaaring naranasan na sa apat na sulok ng sanlibutan ito, O Diyos. Pero ang iyong provision sa iglesyang ito, O Diyos, ay natiling gumagawa, Panginoon, sa mga mahimalang bagay. Hallelujah! Salamat sa iyong pagtatapat sa iyong salita, Panginoon, na iyong bubuksan ang durungawan ng langit at iyong ibubuhos sa mga biyaya at pagpapala. Higit sa lahat sa mga makalangit na bagay. Kaya purihin ka, Mayos. Bless your word. Bless mo, Panginoon, ang iyong mga lingkod. Bless mo, Panginoon, ang bawat isa na makakarinig ng iyong mga salita. At hindi kami misampan, Panginoon, ng kalakasan at kagalingan pa, Panginoon. Kung meron pa man, Panginoon, kahinaan sa laman. At mga bagay na pagkukulang sa iyong salita, O Diyos, ay hiningi namin ng tawad, ng O Diyos, ng biyaya pa, Panginoon, na ito'y aming malpasan. Hallelujah. Malagpasan namin ang maraming mga bagay, mga kahinaan sa laman, at ito'y mapalitan ng kalakasan na mula lamang sa iyo. Lahat ay bayaan, O Diyos, may balik sa iyong kapurihan, sa iyo lamang lahat ng kadakilaan. Magpasalamat ay sa iyo sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Ating palakpakan ang Diyos. And say, praise the Lord once again. Praise the Lord. Praise the name of the Lord. Purihin ang Panginoon. Purihin siya. Lahat ay malayo mo na makakaupo. Purihin ang Diyos at isang maluwalhating araw, umaga pagbati sa bawat isa. Sa Diyos mawi ang kapurihan. Mabuti ba siya sa atin, mga kapatid, sa araw na ito? At hindi lang ngayon, kundi sa nakalipas at sa mga dating papanahon. Pinagpala ang Diyos ng lahat ng bagay, kaya sa araw na ito ay kay Ina ma-enjoy ang presence ng Diyos. At mga kapatid, lagi kong sinasabi sa Panginoon na ayon sa sukat na ating tinanggap ay yun ang ating isang mainam na paglilingkod na ginagawa sa Diyos. Dahil hindi tayo higit sa sukat na ating tinanggap at kung ano yung biyaya na ating natamo sa Diyos ay yun ang ating pinaglilingkod. Kaya ang Diyos ay hindi siya naghahanap ng higit sa ating mga kaya, gayon pa man, kung ano yung kaya natin sa biyaya ng Diyos ay ating ibibigay ng lubos sa Panginoon. Maibalik lang sa Kanya ang narapat na pasalamat, papuri, dahil sa buhay na Kanyang ipinagkaloob. So bago tayo pumunta sa magbahagi lang ako ng siguro exhortation, encouragement mamaya. At gusto ko lang i-announce muna ang ilang mga bagay. And isang malugod din na pagbati sa mga nagdiriwang. Meron ba nagdiriwang ng mga kaarawan? Parang si Ninang Des ay birthday kahapon. Yes, salamat sa biyaya ng Panginoon, sa kalakasan pa na pinagkaloob at pag-iingat sa araw-araw. Sa lahat, kung meron man dito nag-celebrate ng mga kaarawan, ang Diyos ang patuloy na magsauli ng inyong biyaya pa ng kailangan niyo sa mga panahon na ito. So, last Sunday, nagkaroon kami ng short meeting, mga elders, and kami ay nagpasya at napagkaisahan na mag-appoint tayo, pipili at mag-appoint tayo ng karagdagan ng mga diakono sa iglesia. At katulad ng ginagawa na noon ating beloved Pastor Franco, ay pumipili siya ng ayon sa biyaya ng Diyos na kaniyang nadadama at nakikita sa mga kalalakihan sa iglesia. At lalo na kung ito ay tumutugma sa, o kung yung buhay ay tumutugma sa mga qualification na hinahanap ng Scripture o nire-require ng Panginoon with regards sa tungkulin as a deacon sa iglesia. So, nag-come up kami sa decision na mag-add tayo ng maaaring higit pa sa dalawa, dahil sa ngayon ay dalawa lamang actually ang talagang ating bagam nandyan si Bar Edgar, salamat sa Panginoon. So siya ay
medyo busy sa kaniyang pinagkakabalahan sa ngayon. Sama lang at sa prayer. So, ang mga Sunday ay simula nung kinuha ng Panginoon ang ating mahal na Deacon, Brother Micah, ay nakita namin ang kakulangan. So, tinanong namin sila last Sunday kung kaya nilang dalawa, Brother Siling and Brother Genesis, Brother Inisito. Sabi ni Brother Genesis ay kaya naman daw. Siguro sa ngayon, pero kapag tayo ay mga gatherings at ilang mga bagay pa na kailangan ang presence ng mga diakono, ay niniwala ko na magkakaroon ng vacuum o yung pangailangan. So, sa darating na first Sunday ng March ay kakausapin namin ng ilang mga candidate. Pero bago ko banggitin ang mga pangalan ng mga brothers, ay nais ko munang ibigay sa atin at ipaalala. Sayang nga lang, wala rito yung isa sa mga candidates. Kaya sabi ko, nag-remind ako sa kanya, sabi ko, isa ka pa naman sa candidate sana. Well, candidate pa rin naman. Dahil ang kanyang jeepney ay naarkila. Sabi niya, Pastor, hindi na po mauulit ito. Because ito yun, bilang tatayo sa pangailangan, sa ministry, ay makikita natin kung ano yung mga bagay na nire-require ng Scripture. So, puntahan natin ang 1 Timothy. Gusto ko lamang ibigay ang part na ito, insert ko lang bago tayo magpunta sa mga salita ng Diyos at bilang guide natin sa pagpili ng deacon sa iglesia. 1 Timothy chapter 3, verse 8. Ito yung qualifications ng deacons. Likewise, deacons must be reverent. Okay, so unang-una na dyan, unang-una sa qualification, deacons must be reverent. So, sa ibang salin ay binanggit ang salitang honorable. Sa Greek word na semnos, ibig sabihin niyan is honorable, honest, or man of dignity. Pangalawa, kung inyo itutuloy sa pagbabasa, pangalawang qualification ng deacon is, sabi dyan, not double-tongued. Sa Greek word, equivocal. Na ibig sabihin niyan is, that is telling a different story. So, mga kalalakihan sa iglesia, lahat tayo, of course, ay dapat yan na maging character. Pero sa paghahanap ng mga diakono, ay isa sa mga hinahanap o nirequire ng Panginoon, dapat ang mga deacons ay hindi, sabi sa Tagalog, dalawang dila. So ano bang tawag natin dyan sa term natin sa panahon natin? Marites, sabi nila. Na iniibang story. Telling a different story kapag may mga nangyayari. Sa ikatlong requirement, sabi dyan, not given too much wine. So hindi mahilig sa alak. Or bagamat itong ating i-consider ang mga salita ng Diyos, hindi naman talaga ipinagbabawal ang alak. Di ba? In a sense, sabi pa nga ni Pablo kay Timothy, kapag ikaw ay sumasakit ang tiyan, inom ka ng kaunting alak. In-advise ni Pablo kay Timothy. Because may mga pagkakataon na kailangan gawin ang isang bagay, pero sabi ito ni Pablo, hindi talaga ibinibigay ang buhay niya sa pag-inom lang ng alak, hindi mahilig sa alak. At yan ay nauwi sa bisyo. Ibig sabihin, nagiging ugali na ang pag-inom kahit wala naman o hindi naman kailangan. So, ikatlong bagay yan, not given too much wine. Ikaapat, not greedy for money. So, alam natin yan, yung mga personal gain, ay hindi dapat ganun ang ugali ng isa sa magiging diakono sa iglesia. Ang pinapakita dyan, a deacon is self-controlled. Yung first four na character of qualification, a deacon is self-controlled in speech, in appetites, and actions. So, pinapakita dyan ni Pablo na ang dignified, ang integrity ay napakalaga sa isang diakono sa iglesia. Ikalimang requirements or qualification, the deacons must hold the mystery of the faith with a clear conscience.
Ano makikita natin dyan? Ibig sabihin, ang mga diakono ay meron silang firm grip sa word of truth. So, hindi sila madaling matangay ng mga aral sa sanlibutan. Sila ay merong tiyak na pundasyon sa panampalataya. At kapag nagkaroon ng mga suliranin, di ba, hindi agad iiwan ng iglesia. He has a firm grip sa word of truth sa ating panahon. A deacon has been, ika-anim na qualification, a deacon has been tested. Sa verse 10. Let them also be tested first. Kung maalala ninyo, ay madalas din yan banggitin Pastor Franco noon na ang sino man na mayiging bahagi ng ministry ay hindi dapat mga baguhan sa iglesia. Kailangan silang matest muna, masubok, at makita kung sila ay, of course, genuine na mananampalataya. Kung totoo ang tinatayuan, totoo ang iyong pagpapahayag that you are a believer, a Christian, mananampalataya ng salita ng Diyos. So, let them also be tested, sabi ni Pablo. Then, let them serve, sabi dyan, as deacons if they prove themselves blameless. Ika-pito na requirements o qualification, let deacons be the husbands of one wife. Let the deacon be the husband of one wife. At yan sa malagang hinahanap din ng Panginoon. Of course, wala naman sa atin dito na higit sa isa ang asawa, bagamat yan ay napakahalaga rin i-consider. A deacon, ibig sabihin, a deacon manages his children and household well. Sa verse 12, hindi mababasa yan. And then sa verse 11, yung ikawalong qualification, sabi dyan, likewise, their wives must be reverent, not slanderers, temperate, faithful, and all things. So, naka-insert siya doon sa ikapitong, actually related siya doon sa ikapitong qualification na mayroon lamang isang asawa. At ang asawa na ito, asawa mo babae ng isang maging diakono, ay meron ding napakagandang katangian na hinahanap ang scripture. At yun ay ang babae na reverent, not slanderers. Ano sa Tagalog yung slanderers? Palabintangin, temperate, faithful in all things. So, deacon's wife must possess, dapat ay meron siyang ganung character na hinahanap ng scripture. So, doon sa mga talata na ating pinagkuhaan ng qualification ng deacons, ang pinaka-basic o pinaka-ground o foundation niyan, let the deacons are to be Christian whose trustworthiness, self-control, and soundness in the faith shows that they are able to be trusted. Kinakailangan na talagang mapagkakatiwalaan ng mga lalaki sa gawain ng Panginoon. To serve as an example of faithful service to other. Or yung dalawang bagay pa na gusto kong tingnan, yung to be faithfully care for the church physical needs, because kung atin talagang titingnan ang scripture, ang diakono ay mayroong kinalaman din sa pag-a-assist mostly sa mga material na bagay sa iglesia na may kinalaman sa mga pangailangan. So to faithfully care for the church physical needs and to serve as an example of faithful service to others. So yung mga diakono ay dapat ay isang halimbawa din sa lahat. At gusto kong sabihin mga kapatid na bilang mga diakono, hindi tayo palautos. Tayo ang unang gagawa at magpapakita ng pagsunod sa salita ng Diyos. Pag-organize, pagkasaayos ng gawain, pangunguna, para yung mga bahagi ng iglesia ay matuturing sumunod. Makita nila na nandiyan ang presence ng mga diakono na nag-lead sa iglesia at hindi sila yung tipong parang sabi sa bahagi ni Pablo na hindi tayo mamamanginoon sa ibang bahagi. So, walang ganong character ang mga diakono sa iglesia. Sila ang unang gumagawa ng kanilang mga tungkulin. Now, gusto ko nung tingnan mga kapatid. So, yun yung mga qualifications. And
sa pagdagdag ay gusto lang puntahan, papaano nagsimula na nagkaroon ng mga diakono sa early church. At yan ay mababasa natin sa Acts chapter 6, verse 2 hanggang 6. Na sa panahon na yan ay nagkaroon talaga ng pangailangan sa pag-aasikaso sa mga material na bagay at naaabala ang mga apostol, ang mga alagad sa pagtupad sa kanilang tungkulin bilang mga nagdadala ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi dyan sa verse 2, Then the 12 summoned the multitude of the disciples and said, It is not desirable that we should leave the word of God and serve tables. Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. And the saying pleased the whole multitude, na ito ay nalaman, of course, na-announce, katulad ng ginagawa natin, nalaman ng buong iglesia. Then and the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid hands on them. So, dito ay makikita natin sa pasimula na nagkakaroon na, nabibuild na ang fellowship ng mga early Christian, ay maaring nahalata na nila, nakita na nila na mayroong pangangailangan sa mga material na bagay, at yun yung kanilang immediate na nakita dahil parang naabala na rin ang mga disciples, ang mga alagad, dahil sila rin ay nagsisilbi sa pangailangan ng iglesia sa pagdating sa mga material na bagay. Ang salita dito na serve sa verse 3, kung inyong titingnan ay ang Greek word niyan is diakoneo. Ano ibig sabihin? To minister or to serve. So yan ang tungkulin ng deacon. To minister or to serve. To be an attendant. At ano pa? So yun, yung diakoneo sa Greek word, ibig sabihin niyan is to administer or to serve, to be an attendant. Kung inyong titinan mga kapatid, sa ibang salin ay ginamit yung salitang attendant, waiter, diba? Pamilyar kayo sa word na waiter. Or one who ministers to another. So to deacon is to serve. Yun talaga yung purpose nila. At hindi naman po ako naniniwala na yun lang yung bahagi na kailangang pwedeng gawin sa ministry. Kung meron naman ibang tutupad sa pag-a-assist, let's say, kung meron tayong mga event, may mga gathering, ay hindi naman talaga ibig sabihin na sila na talaga yung mag-aabot ng pagkain, magiging waiter sa panahon ng handaan. Kundi ang tinutukoy dyan ay sila yung mga attendant, tatayong attendants, taga-assist, magmi-minister sa bawat isa, at hindi naman tayo pinagkulang ng Diyos sa mga parts, sa mga bahagi, because pagdating sa pag-serve sa food, ay meron naman pwedeng gumanap niyan. Mga kababaihan o ilang mga kabataan na nakatulong sa ministry. It is because, mga kapatid, napakalaga rin tingnan na isa sa mga qualification doon sa binasa natin sa 1 Timothy ay pwede natin idagdag doon sa Acts chapter 6 itong tatlong another qualification. Actually, ito yung nauna. Because bago pa masulat ang 1 Timothy, nasulat ni Pablo, ay nangyari na itong Acts chapter 6. Nang sabi dyan, men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom. So in all, ang qualification na hinahanap ng Panginoon sa mga magiging diakono sa iglesia ay kung tuusin ay mayroong 11 na qualification. Men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom. So hindi po tayo maghahalal o magpipili ng mga baguhan, mga kalakihan sa iglesia. Mga kalakihan na kailangan pang
turuan ng turuan, kundi meron na silang wisdom na ibinigay ng Diyos para makapagturo din naman sa iba at maging halimbawa sa iba. So, ito yung mga qualifications at sa akin, dalangin ko na ang Diyos ang magpalitaw ng mga kalalakihan na pwedeng mag-assist sa ministry, hindi lang sa mga material na bagay, kundi maging sa mga ilang mga pangailangan sa gawain. At gusto kong i-mention ang ilang sa mga candidates so far upang ating sama-samang ipag-pray at ihiling sa Panginoon ang guidance. Kung sila ay, kaya sa March 3 ay kakausapin muna namin sila ng mga elders para alamin din ang kanilang damdamin, sila ba ay handa, prepared, or sila ay willing, may pusong handa na gumanap sa pagiging diakono. So, una sa amin napili, nandiyan si Brother Ezekiel, isa sa mga candidate. Brother Joseph Peralejas, nandiyan ba siya? Brother Joseph? Brother Joseph, nandiyan. Brother Michael Gutierrez, nandiyan, Brother Michael. And Brother Jovit Salazar. So, apat na mga masabi ko ng mga, by the grace of God, honorable gentlemen. Because kahit man anong sabihin ng kaaway, pagsilip sa mga kahinaan, natural marami tayong mga kahinaan na nagagawa from the past na may biyaya ng Diyos na ito ay pinunan sa ating buhay. Panahon na tayo inayos na, panahon na tayo ay pinalago at patuloy pa na pinalakas sa pananampalataya. So anuman ang mga bagay na maaring nangyari sa mga panahon na kalipas, ay dalangin natin na tulungan tayo ng Diyos by His grace na sumagana sa atin. Sabi pa nga ni Joseph, sabi ni Joseph, na atin ang kalimutan ang nakalipas. Sabi sa kanilang mga kapatid, di ba? Na naggumawa ng hindi mabuti sa kanya, inilayo sa pamilya, hinagi sa balon, ibinenta, pero nang kumilos ang biyaya ng Diyos sa buhay ni Joseph, ay nagawa niyang patawarin ang kanyang mga kapatid. So we're looking forward and we're moving forward, mga kapatid, and let's pray for this apat na mga brothers sa iglesia na sila, kung sila ay bahagi, kung may bahagi sa deaconship, ay ang Diyos ang magbigay daan. So 2 weeks from now or 2 Sundays from now ay amin silang kausapin at kukunin ang kanilang mga damdamin patungkol sa bagay na ito. Kung maalala nyo, one time si Barbanam ay nag-express siya ng kaniyang thoughts about sa deacons at kaniyang sinabi na ang mga deacons ay God's policeman. So, maaaring yun ay mga ilan na lamang sa mga nadadagdag ng mga responsibility para i-arrange, i-ayos, i-order, ilagay sa order ang gawain, ang ministry, at maging katuwang sa mga pag-aayos sa iglesia. Meron akong nabasa last night sa isang mensahe ni Barbanam at kanyang binigyan ng diin kung bakit napakalaga ng diakono, napakalaga ng presence ng diakono sa loob ng gawain. Dahil minsan may pumasok sa fellowship nila na isang sanggano. Sino siya yung nakakalala? Napakalaki ng katawan. At may shotgun. So, hindi naging maganda ang pagpasok ng lalaking ito at binigyan ng din ni Barbanam na kung attentive ang mga diakono ay hindi sana makakapasok yung lalaki na may shotgun at nahandang manggulo sa gawain. Kaya doon siya nag-come up sa kaisipan na deacons is also a God's policeman, na sila yung magpapayapa ng gawain. Kung mayroong mga unnecessary na tawag niyan na situation, ay dapat ang mga deacon ay hindi tulog. Dapat gising ang mga diakono at attentive, handa lagi para iayos ang gawain ng Panginoon. So ating palapakan ng Diyos sa kanyang biyaya, kabutihan, inyong sama sa prayer ang apat na candidate, and Lord willing, hindi man sila lahat mailagay sa deaconship, at least ay mayroong mga mag-response sa ganiyang pagtawag.
So, sa Diyos mawiyang kapurihan, pasalamat sa bagay na yan. And this afternoon ay meron ding meeting, kaya siguro ay magbigay lang ako ng encouragement sa umaga ito. Punta natin ang aklat ng Exodus. So, hindi ko na kayo siguro papatayuin. And punta natin ang chapter 34. Exodus chapter 34, mula natin sa verse 10. Ito ay pagbibigay muli ng Diyos ng covenant sa Israel. And He said, "Behold, I make a covenant before all your people. I will do marvels such as have not been done in all the earth, nor in any nation. And all the people among whom you are shall see the work of the Lord. For it is an awesome thing that I will do with you. Observe what I command you this day. Behold, I am driving out from before you the Amorite and the Canaanites and the Hittite and the Perizzite and the Hivite and the Jebusite. Take heed to yourself, lest you make a covenant with the inhabitants of the land where you are going, lest it be a snare in your midst." Ano yung snare? Magiging silo, bitag. "But you shall destroy their altars, break their sacred pillars, and cut down their wooden images. For you shall worship no other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God." Hallelujah. "Lest you make a covenant with the inhabitants of the land, and they play the harlot with their gods, and make sacrifice to their gods, and one of them invites you, and you eat of his sacrifice. And you take of his daughters for your sons, and his daughters play the harlot with their gods, and make your sons play the harlot with their gods." Lahat ay magsabi ng amen. So ang ating paksa ay pinamagatan ko na lang na do not compromise the word of God. At sa ating panahon, isa sa mga masabi ko na dapat nating iwasan o dapat nating ingatan sa ating sarili, unang-una na of course ang makompromise ang salita ng Diyos. Niniwala ko na mayroon pa rin nagiging victim o mayroon pa rin na nadadala o nahuhulog sa ganitong kalagayan, at kung hindi magiging aware ang bawat isa, ito ay maaaring maging silo. Sabi sa ating binasa kanina, magiging bitag sa atin. So, ang salitang compromise, kung ating kukunin ang kahulugan, an agreement in an argument in which the people involved reduce their demands or change their opinion in order to agree. Merong dalawang bagay, mga kapatid, na pwedeng tingnan sa word na compromise, isang positive thought and negative thought na pwede natin consider. Halimbawa, sa isang company, ang isang halimbawa rito, in a compromise between management and unions, a 4% raise was agreed in return for an increase in productivity. So, nagagamit siya para magkaroon ng kasunduan ng dalawang panig between the employer and the employees. Kung meron mga disagreement, ay nauuwi sila sa tinatawag na compromise agreement para lamang maibigay at maging maayos ang proseso ng company, magpatuloy ang pag-usad ng company at mag-increase ng productivity sa kumpanya na hinahanap or doon sa pangailangan. Ang other meaning yan is to accept that you will reduce your demands or change your opinion in order to reach an agreement with someone. Pagdating naman sa negative thoughts, ay ito yung pagbabago mo ng iyong stand or opinion or understanding sa isang bagay para lamang
maibigay ang mga personal o mga self gain o personal gain ng tao ay nagagawa na baguhin ang opinion or stand or understanding sa isang bagay at doon nauwi sa isang bagay na hindi maganda, yung pagpapalit ng stand o pagbabago ng isang kaisipan. So ito ay nakikita ko na mahalagang tingnan sa umagang ito at mabigyan tayo ng challenge or tawag niyan paalala na ang salita ng Diyos ay hindi natin tinanggap ang salita ng Diyos para ating lamang i-compromise kapag dumating ang panahon na mayroon tayong nasa o personal na hinahanap sa ating sarili. Napakahirap mga kapatid na baguhin ang stand alang-alang lamang sa prinsipyo. Dahil yan ay nauuwi sa confusion, sa kaguluhan. To compromise is to change your opinion, your stand, or your understanding in the Word of God. So dumating sa point na kinakailangan mong i-change or babaguhin mo yung stand mo, yung paniniwala mo, or yung nakikita mo sa isang bagay, dahil lamang hindi umaayon sa iyong kagustuhan. At yun yung pinapakita ng Scripture na pag ipinagbabawal ng Diyos sa panahon ng Israel na sila ay mag-compromise sa salita ng Diyos o sa anumang utos ng Panginoon. Napunta natin ng Exodus chapter 34 or doon sa verse 10, balikan lang muna natin yun sa ating teksto. Because ang sabi dyan, behold, I am going to make a covenant before all your people. Anong sabi ng Diyos? I will perform miracles. Sino sa inyo ang pinagpala ng Diyos sa bagay na yan? Hindi man kalakihang mga himala, pero mayroon tayong panampalataya, God is God of miracles, na gumawa ng mga himalang bagay sa nakalipas. Which have not been produced in all the earth, nor among any of the nations, and all the people among whom you live will see the working of the Lord. For it is a fearful thing that I am going to perform with you. So ang sabi ng Diyos sa bayan, I will perform miracles. I will do marvels. I will perform. I will accomplish great things. I will accomplish difficult and wonderful things sa inyong harapan. Para establish ng Diyos ang kanyang tipan sa bayan, ay kanyang pinagtitibay at kanyang ipinapangako sa kanyang salita na ako ay gagawa sa inyong harapan ng mga dakilang bagay. So isang malaking biyaya mga kapatid na makita makita at maranasan ang kadakilaan ng Diyos sa bawat isa na kanyang binigyan ng opportunity, ng grace, ng biyaya para makita ang plan ng Diyos. At para makita natin, para masaksihan natin ang mga kadakilaan ng Diyos, ang mga gawa niya na hindi, sabi ng ating MC kanina, na hindi kayang tumbasan, na hindi kayang i-provide ng mga bansa sa ating panahon, ng mga government sa ating panahon. Only God can provide these miracles. Only God can do difficult and great things sa ating mga buhay na hindi kayang ibigay ng ating mga mahal na employer. Kahit napaganda ng mga plano, kahit napaganda ng plano ng mga presidente sa ating panahon, hindi na kayang tapatan ang kadakilaan ng Diyos. At totoo yun na talagang ang kagipitan ay nangyayari na in four corners of the earth, of this world. Mapalad na lang sila na nakaka-survive pa. Sa biyaya ng Diyos ay meron pa rin pagkakataon na ituloy ang mga negosyo. Sa nakalipas ng mga araw, pinapanood ko ilang mga nangyari sa iba-ibang mga states sa US. At doon sa mga lugar, like Pennsylvania, Arkansas, doon sa mga lugar, sa mga iba't ibang mga state ng US, ay marami ng mga homeless na nabubuhay sa addiction. Actually, tinatawag nila mga zombie yan, zombie doon sa mga tabing daan. At ginawa na nila mga bahay, yung gilid ng mga establishment, at
Marami nang nagsara dahil sa mga nagkalat itong mga tao na drug addict at dahil ginawa na ng pamahalaan na legal ang pagbili ng mga drugs sa panahon natin. And lahat ng mayroong salapi ay pwede makabili ng mga drugs. At dahil itong mga homeless ay wala silang kakayahan para supply ng kailang mga needs, mas pinipili pa nila na gamitin na lamang sa drugs kung ano man yung binibigay ng government. Can you imagine, may pinipilahan sila na bangko dahil ang gobyerno ay mayroong subsidies na binibigay or kahit paano ay katulad sa atin yung 4-piece, di ba? Pero nakakalungkot dahil instead na gamitin sa basic needs ay ginagamit ng mga taong ito sa drugs. So yun yung nangyayari sa ating panahon na may mga lugar na talagang nagigipit ang mga tao, nagsasara ang mga negosyo, pero ang lugar na ito sa biyaya ng Diyos, ang bansa na ito ay meron pa rin biyaya ang Diyos sa bawat isa. Hindi pa tayo umaabot sa ganung kalagayan by the grace of God. Meron pa rin kayong mga employer here and abroad para isupply ng Diyos ang inyong mga pangailangan. Dahil yan ay bahagi ng mga pangako ng Diyos sa kanyang tipan, I will perform miracles that no nations can perform. Walang bansa, walang sino mang bahagi ng mundo, ng mga nations, ng mga kaharian, ng mga government na pwedeng gumawa ng bagay na ito. Kung kayo ay magtitiwalang lubos sa Diyos, ang Diyos ay may magagawa sa lahat ng bagay. Kung tayo ay lubos na lalakad sa pagtatapat, napakainam ng awit, napakasimpleng awit. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. Shun the wrong. Ibig sabihin ng shun, iyong bibitawan, iyong hindi papansinin ang mga mali, ang mga bagay na kasalanan. At ikaw lalakad sa pagtatapat and let God do according to His promise, ay gagawa siya ng mga dakilang bagay. So pinapakita dyan, no nations can perform great things. No one in this earth can do these things sa mga mananampalataya. At walang mga tao sa ibaba ng lupa. Nakita niyo na, marami na tuloy ngayon na parang nagsisisi, binoto nila si BBM. Dahil nga walang nangyayari. At totoo yun, wala talagang mangyayaring maganda sa libutan. Ito ay pabulusok na, pagbagsak, nauwi na sa kawakasan ng lahat ng bagay. And only the Word of God can stand in the last days. And those who believe in His Word. Hallelujah. Sila ng mga sumasampalataya at hindi nila iniiwan ng Diyos. Sila ang bibiyayaan ng Panginoon na makapagpatuloy sa huling mga araw. Anong sabi dyan? Verse 11, be sure. Sa isang salin, be sure to comply with what I am commanding you this day. Just comply. Comply, sa ibang salita, is observe or keep. Yung salitang observe sa Hebrew word na shamar, that is to guard. Generally speaking, to protect. Keep, mark, or preserve the word. Ina-advisean tayo ng salita ng Diyos to comply. Just comply with what the word is commanding. Na may ibig sabihin na ating ingatan, gwardyahan natin na ang word of truth ay hindi mahaluan ng lies sa ating panahon, hindi madumihan ng gawa ng tao. Guard the Word of God. Protect the Word of God. Ingatan. Sikapin na ito'y maging dalisay, maayos sa buhay natin. Dahil ang Diyos ay may gagawin pa mga dakilang bagay. Kaya iba'y sumasampalataya sa umagang ito. Ang Diyos na buhay na tumawag sa inyo, na nagsabi, hindi ko kayo iiwan, ni pababayaan, ay Diyos na nagbigay ng tipan, covenant sa panahon ng bayan ng Israel, is the same God na nagsasabi sa ating panahon, sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, hindi ko kayo iiwan, ni pababayaan man. Hallelujah! Ibig sabihin, ako ay magiging tapat sa aking pangako, sa aking mga salita. Kaya sabi niyan, just comply, just observe.
Behold, I am going to drive out the Amorite from you, and the Canaanites, and the Hittite, and the Perizzite, the Hivite, and the Jebusites. So, ibig sabihin, kaya pala ng Diyos gawin. Kung ang bawat isa ay magko-comply lamang sa Word of God. Observe natin ang salita ng Diyos. Kung anong sinabi ng Diyos, so be it, Lord. Amen. So be it. Mangyari ang kalooban ng Diyos. At ang Diyos ay may pangako siya na kanyang i-drive out. Hallelujah. Anumang espiritu na gumagambala sa iyo, pumipigil sa iyo sa uling mga araw, ang Diyos ang gagawa ng paraan para ito ay alisin sa iyong harapan. Hindi ba yan ay kadakilaan ng Diyos? Hallelujah. Hindi ba ang Diyos ay tunay na gumagawa ng mga himalang bagay sa ating buhay? Hallelujah! Na hindi natin kayang gawin ang mga bagay na ito. Hallelujah! Sa karamdaman pa lang ay maaring tayo ay gapiin na ng kaaway. Because wala sa atin ang may kakayahan na isurvive ang ating sarili o pagtagumpayan ang bagay na ito maliban ang Diyos ang gagawa ng paraan to heal. At yan ay ayon pa rin sa kanyang pangako. Hallelujah, I will send my word to heal. Ipapadala niya ang kanyang salita para tayo ay pagilingin sa lahat ng uri ng karamdaman. At ang tipan ng Diyos sa bayan ay nagsabi, just comply, just observe. Guard the word of God in your heart. Protect every word. And God will perform. Ibig sabihin, hindi mapipigilan ang gawa ng Diyos sa ating kalagitnaan kung ating mga puso ay nag-iingat, nag-o-observe. Binabantayan natin na hindi natin mai-compromise ang salita ng Diyos. At lagi tayong lalakad sa pagtatapat na sinasabi natin kung ano yung kalooban mo, Panginoon, mangyari sa akin. Now, itong word na to comply or to observe is actually nangyayari naman sa ating panahon. At hindi pa yan ang batas na umiiral sa lupa para tayo ay maging safe sa araw-araw. Ang kailangan mo lang gawin is to comply sa law. Di ba? Sumunod ka lamang at ikaw ay magiging maayos araw-araw. Maraming na aksidente sa daan, maraming car accident dahil sa hindi pag-comply sa batas. Maraming mga tawag niyan re-reject sa ginawa ng EDSA o ginawa ng MDA na maglagay ng bus lane. Dahil nga naman daw napawasan ng isang lane, kung tuusin dapat ay lahat para lahat ay makadaan. Pero wala tayong magagawa kapag ang batas ay ibinigay na buo. Ito ay merong backup ng Diyos. Dahil ito ay nag-aayos. Kaya napaganda ng isang komento, sabi, papaano, doon sa mga nagko-comment na ayaw yung bus lane, papaano kung ikaw, magulang mo ang emergency? Di ba? At walang madaanan dahil lahat punong-puno ng sasakyan ng buong daan. Dahil doon sa bus lane, merong opportunity na mga ambulance ay makago kapag may mga emergency. So merong magandang purpose din kahit paano. And ang kailangan lang gawin ng tao is mag-comply, sumunod. At ang lahat ng bagay ay magiging maayos. Dahil yan ang salita ng Diyos. Punta natin Romans chapter 13. Yan ay bahagi pa rin ng salita ng Diyos na dapat natin i-consider na ating i-submit ang ating buhay sa government. Romans chapter 13, verse 1, let every soul be subject to the governing authorities. Sa lupa yan. For there is no authority except from God. Ibig sabihin, pinahintulot ito ng Diyos na mangyari. And the authorities that exist are appointed by God. So you see? So may Diyos pa rin na nagbaback up na ito yung gusto niyang mangyari, maging maayos. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. At totoo naman. Doon sa mga pagsuway ay mayroong judgment, may hahatol na batas. Kaya tinaasan na yung penalty sa first offense. Yung mga dadaan doon sa bus lane, 5,000 agad, di ba? Napakabigat. Masyadong pasaway kasi yung marami kahit bawal na. At nakakatuwa doon sa video, meron doon nahuli ngayon, kinabukasan nahuli na naman. Sabi nung enforcer, di ba ikaw yung kahapon? Kasi pinapanood ko yung isang vlogger na The Gadget, parang ganun yung kanyang channel.
na nag-update ng mga traffic sa Manila. Sabi ng enforcer, "Oto ba, ikaw yung kahapon?" Aba, sabi ng driver, "Bawal ba talaga?" Seriously, ang kaisipan ay hindi talaga nakakaunawa sa kaayusan na gustong mangyari, hindi lamang ng tao, kundi ang Diyos mismo ang naglalagay. Na yun ay para sa ikabubuti ng lahat. At ang sino mang sumusuway, nagre-resist sa law, sa ordinance, ay ang Diyos ang ating nire-resist. Sabi ni Pablo. So, ang pinapakita dyan, be subject to governments, be subject to every rules, and you will be safe. Hallelujah. At ganoon din naman kung ating babalik sa salita ng Diyos, just comply, just believe, just observe sa kaayusan, just protect the word, ingatan ang salita ng Diyos, at ikaw ay magiging safe araw-araw by the grace of God. Dahil pangako yan ang salita ng Diyos na hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan kung kayo ay lalakad sa pagtatapat. Just comply, just observe what the Word of God says in our days. And you will be saved. Napakasimple lang, di ba? At hindi na kailangan pang i-compromise dahil lamang sa kagustuhan natin na makuha ang ating mga personal. God forbid na yan ay mangyari sa gawain ito, sa ministry. Ang sabi sa verse 12, be careful that you do not make a covenant. So when you make a covenant, yan ay pag-compromise. Be careful that you do not make a covenant with the inhabitants of the lands into which you are going. So dun sa promised land, ay marami rin kasi mga iba-ibang mga bansa doon na naka-occupy. Or it will become a snare in your midst. So pinag-utusan ng bayan ng Israel na maging maingat kayo. Andiyan ba tayo? Andiyan ba kayo ngayong umaga, mga kapatid? Na may salita din sa ating panahon na tayo ay pinag-iingat din ng Word of God. Ingatan ang ating sarili, maging malinis sa lahat ng bagay. Ang sabi ni Peter, ang Diyos ay banal, tayo rin ay magpakabanal, tayo rin ay maging malinis sa araw-araw. Be careful that you do not make a covenant. Ibig sabihin, mag-ingat ang bawat isa na tayo ay magkaroon ng compromise agreements or i-compromise ang salita ng Diyos. Sa panahon ng Israel doon sa mga bansa na nandoon na nag-occupy sa promised land at sa ating panahon na gumagawa sa huling mga araw, ang salita ng Diyos, hallelujah, ay ibinigay hindi lamang sa panahon na yan, hanggang sa ating panahon ay ating babalikan ang pangako ng Diyos. If we comply, then ang Diyos ay gagawa ng mga dakilang bagay. Pero kung tayo ay may ipag-compromise at ating pababayaan ang salita ng Diyos, then ang Diyos ay hindi malulugod. Ang Diyos ay magpapabaya sa iglesia sa pangkalahatan. Dahil ang Diyos, ang sabi doon ng kanyang pangalan is a jealous God. Na dapat natin siya lang ating pinaglilingkuran sa uling mga araw na ito. Kaya pinag-iingat ang bayan, be careful not to compromise sa mga inhabitants sa lupa. Ibig sabihin, kapag ang iyong naging action na ay salungat sa panampalataya, ibig sabihin, mayroong panahon na ikaw nalakad na binabago mo na yung opinion ng Diyos or ang testimony ng Diyos ay hindi mo na binibigyan ng halaga. Yun yung panahon na ikaw ay nagkakaroon na ng compromise agreement sa sanlibutan. Kung sinabi ng Diyos na kayo, ang iyong mga anak ay hindi dapat makipag-asawa sa mga ibang bansa, then so be it, Lord. Kung ano ang sabi ng Diyos, yun ang mangyari. At hindi ang bayan makipag-compromise dahil lamang kung mayroong mga personal, sabihin, halimbawa, nagkaroon ng mga agreement, business agreement or mga bagay, hindi dapat i-compromise ang truth dahil lamang sa mga personal gain. At nakalungkot, mga kapatid, dahil ayoko mambanggitin sa inyo ito, pero yan ang accusation sa atin. Na isang bagay na nakalungkot na nangyari. Because sabi ko, for the past 40 years, 4 decades ng ministry, sa panahon pa ng ating Pastor Franco, ay sinikap na maingatan ang ministry na ito. Sinikap niya na huwag
makapasok ang mga compromised spirits sa iglesia. To the point na kahit ang kanyang personal needs ay kanya nang hindi na pinapansin. At sa biyayang Diyos, hanggang ngayon ay yun yung ating sinisikap by the grace of God. Iayos ang lahat ng mga bagay. Sabi ni Pablo, gawin niyo na may kaayusan ang lahat ng bagay. May kaayusan at nararapat, sabi ni Pablo. Na hindi natin i-compromise ang salita ng Diyos. Na gusto mong basahin ang part na ito, no? With regards doon sa verse 12. Sa Deuteronomy chapter 7. Na dito ay sinabi ng Diyos na huwag kayo mag-aasawa ng hindi kalahi. Deuteronomy 7 verse, ating simulan sa verse 1. When the Lord your God brings you into the land which you go to possess, and has cast out many nations before you, the Hittites and the Girgashites and the Amorites. So ito kasi yung mga bansa doon na mayroong ibang paniniwala. Mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan. And the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. 7 nations greater and mightier than you. And when the Lord your God delivers them over to you, you shall conquer them and utterly destroy them. You shall make no covenant with them, nor show mercy to them. Nor shall you make marriages with them. Amen po ba mga kapatid? Mga young people, amen po ba? Sabi dyan, nor shall you make marriages with them. You shall not give your daughter, mga magulang, to their son, doon sa mga hindi ka pananampalataya ng Israel, mga bansa na mananamba ng Diyos-Diyosan. Huwag niyong ibibigay ang inyong mga anak na babae, sabi dyan, para ipag-asawa sa mga tao ito na mananamba ng mga Diyos-Diyosan sa panahon na yan. Ang sabi nito, nor shall you make marriages with them. You shall not give your daughters to their son, nor take their daughter for your son. For they will turn your sons away from the following me. Dahil nga magkakaroon na ng kompromiso. Di ba? Dahil nga ang nangingibabaw na ay ang pag-ibig, ang laman. Dahil sa mahal na mahal niya, yung tao ito na nakilala niya, saan mang sulok doon sa promised land. And they're so in love with each other. Pero ang compromise agreement na ito ay maglalagay sa isang individual. Ito ay sabi na binasa natin, ito ay magiging selo sa kanya. At ano mangyari, sabi dyan? For they will turn your sons away from the following me to serve other gods. So the anger of the Lord will be arose against you and destroy you suddenly. But thus you shall deal with them. You shall destroy their altars and break down their sacred pillars and cut down their wooden images and burn their carved images with fire. For you are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for Himself, a special treasure. So ang Israel ay tinawag ng Diyos as special treasure. At ang special treasure na ito ay hindi papayag ang Diyos na sila ay madumihan ng mga bagay ng sanlibutan, at hindi papayag ang Diyos na kanyang salita ay may compromise sa magitan ng mga pag-aasawa sa mga hindi kapananampalataya. And therefore, yan din ang ating lalakaran sa ating panahon, na hindi tayo kumukuha ng ating mga partners in light sa hindi natin kauri sa pananampalataya. Because proven na, kapag hindi mananampalataya, tayo ay nalalayo sa kalooban ng Diyos. And that is the history na nangyari sa iglesyang ito. Kamusta naman? Bagamat maaring ito ay maaring magiging mabigat sa pandinig. Pero yan ang katotohanan, sabi ng salita ng Diyos, idadalhin mo lang yan doon sa iyong paniniwala, at hindi na siya maglilingkod sa tunay na Diyos. At ganoon na nangyari, mga kapatid, because hindi tayo nagko-comply. Hindi natin iningatan for the past many years. But I believe hindi nagkulang ang mga magulang, pero yung mga bata, mga kabataan, nakulang sa pagsunod. Yun ang target ng dyablo. Di ba? Para dayain, para kunin, para masilo sila maging bitag. Mabitag sila at hindi na sila makalabas. At yun isang bagay, mga kapatid, na dapat nating i-consider sa ating panahon.
Kayo ba'y sumasampalataya na ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang salita? Na ang Diyos ay banal na Diyos sa kanyang salita. Siya ay Diyos na mapagkakatiwalaan ng ating buhay. Na ang kanyang salita ay spirit and life. At kung ikaw ay sasampalataya, dadaloy sa iyo ang spirito at buhay na mula sa Diyos by His Word. Hallelujah! And kung ikaw ay magko-comply, kung ikaw ay susunod lamang at mag-iingat, then ang Diyos ang bahalang mag-ingat sa iyo. Ang Diyos ang bahalang magbasbas, magpala ng buhay mo. Kung yan man ay pag-aasawa, then so be it. Then marry kung ano yung kalooban ng Diyos na isang mananampalataya na hindi nabubuhay sa sanlibutan. Minsan kasi kapag iniisip natin, kailan ba nagkakaroon ng compromise, agreement tayo sa Diablo? Mga kabataan. Kapag iniisip natin, di ba? Kaya sabi ko one time, na itapon na natin yung ganitong kaisipan. Na binabago natin yung utos, yung salita ng Diyos. Nang kanya sabihin, huwag kayong mag-asawa ng mga ibang bansa or hindi bahagi ng bayan ng Israel. So, kailan tayo nagkakaroon ng compromise agreement kapag inisip natin na baka or maaring tawagin siya ng Diyos kapag siya ay aking niligawan at asawa na maaring siya ay ma-convert. Itapon natin sa basurahan yan, hindi yan ang perfect will ng Diyos, mga kabataan. It's about time. Balikan natin kung ano yung sabi ng Panginoon. I-observe natin, ingatan natin, huwag madumihan ang ating panampalataya. Because it is proven for the past many years. Mga kabataan dito na nag-asawa ng hindi manampalataya ay nag-suffer na hindi biro. Na nahulog sa bitag. Yun sinabi natin, binasa kanina, na magiging sino ito sa inyo, sa inyong kalagitnaan. Kapag once tayo ay nag-compromise sa word, ito ay magiging isang snare. Katulad ng isang hayop na nahuhuli sa bitag na hindi na kayang makawala. Nahirapan na siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. At ang sabi sa ating binasa, kapag nauwi sa compromising word, compromising agreements, ang Diyos ay nagagalit. Ang Diyos ay hindi nanulugod, ibig sabihin. At ang Diyos, of course, ang Diyos na maninubuguin ay Diyos na nag-aayos, nagtutuwid, nagsasaway. Kaya itong ginagawa o gagawin ng bayan kapag sila ay nakipag-compromise sa mga bansa, ito ay magiging isang tulad sa silong. At ikaw ay mahirapan ng lumabas kapag ito ay nahulog sa iyo. Kaya hanggat nandyan ang word, nandyan ang paalala, nandyan, sabi sa mga awit, my counsel shall stand, sabi ng Diyos. Hanggat nandyan ang grace, ng truth, ng pag-utos, ng pagtutuwid, ng pagtuturo, then believe. Observe, comply, keep the word of God. At ang lahat ng bagay ay magiging maayos. Napaganda na isang bahagi na ito, no? Napakaisi lamang, kinuha ko sa mensahe ng prophet. Sabi niya, it was just one word that Eve compromised, one word. Isang salita lamang at nahulog ang lahat sa kasalanan. Or naging daan para makapasok ang kasalanan. Pero sabi niya, but the true believer won't compromise on any word. Hindi ka papayag dahil hindi pumapayag ang Diyos na nasa iyo. Hindi mo hayaang madungisan ang salita ng Diyos dahil ang Diyos na nasa iyo ay hindi rin papayag na madungisan ang kanyang salita. True believers won't compromise the word. Hindi mo ipagpapalit ang salita ng Diyos dahil lamang sa iyong personal. Ang iyong bibigyan ng kaluguran ay ang Diyos na tumawag sa iyo. Ang iyong susundin ay ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Ang Diyos na nag-provide sa iyo. Ang Diyos na nagsabi, I will perform great things. Hallelujah. I will do marvelous things. I will do great and difficult things. Hallelujah. Siya ang ating paglilingkuran. Siya ang ating, hallelujah, sasambahin sa uling mga araw na ito. Hindi natin nahayaan ang kanyang salita ay mabigyan ng dungis sa uling mga araw. At yun ang isang bahagi mga kapatid na nakakalungkot sa ministry. Na sinisikap natin sa ating sarili sa biyaya ng Diyos na maging maayos ang lahat. Pero meron palang iba na nakatingin para tingnan ang ating mga gawa. And sad to say,
ang ganitong kaisipan ay nakakalusot pa rin sa ministry. Na sa biyaya ng Diyos ay sinisikap na inyong mga lingkod. Ang inyong maliit na lingkod na nagsisikap sa panampalataya kasama mga elders, na hanggat maaari ay gawin natin lahat ng bagay ay sa kalooban ng Diyos, maayos na rapat, at hindi makapasok ang anumang mga negative. But sad to say, nakapasok ang mga negative thoughts para isipin na tayo ay nagko-compromise. Share pa sa inyo isang bahagi, sabi ni Brother Branham, if every pastor wouldn't stood firm on the word and not let down and compromise, sabi niya, it wouldn't be like it is today. Sabi niya, kung di lamang magko-compromise ang mga pastor, hindi magiging katulad ng kung anong meron ngayon. But, sabi niya, compromising, self-sufficient organizations, and so forth, has always tried to take the place of the Holy Spirit. Kapag pala tayo pumapasok sa compromise agreement ng sanlibutan, nababago o binabago natin yung dapat na gustong gawin ng Diyos. By His Spirit, siya ay gagawa sa iglesia. Pero kapag tayo nahulog sa compromise sa sanlibutan, nababago natin ang position. Yun ang dahilan, hindi ang Diyos minsan makakilo sa kalagitnaan ng iglesia. Because of the Spirit na ating mas pinaluluguran ang gawa ng ang sanlibutan kaysa sa mga gawa ng Diyos, kaysa sa mga pagkilos ng Espiritu ng Diyos. And that's why, sa ating paksa, do not compromise the Word. Ingatan natin ang salita ng Diyos. Huwag tayong papayag na madumihan. Huwag tayong papayag na masilipan kung meron man. Dahil hindi ang Diyos, hindi siya nahuli kailanman, hindi siya nagkulang ng salita. Dahil kung mayroong pagkukulang, ang sabi ni Pablo, admonish one another. Admonish means instruct, counsel, magturo ka, magpaalala ka. Hallelujah! At ingatan natin na tayo ay magsalita against sa isa't isa. Kung mayroong pagkukulang, mag-usap. Kung mayroong kahinaan, idalangin ng bawat isa. At kung kailangan pag-usapan, ay pag-usapan natin ayon sa kabanalan ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos ay mangyari. Sabi niya, kung kayo ay pinatawad ng Diyos, kayo rin man ay magpatawaran sa isa't isa. And that's the scripture. Na hindi tayo nahuhulog sa pag-compromise sa huling mga araw na ito. And that's why, dun sa ating teksto, ano ba kailangan natin gawin para magtagumpay ang Diyos sa buhay natin? Balikan natin ang verse 13. Balikan natin ang verse 13. But rather, sabi dyan, you are to tear down. Ano ba kailangan natin gawin sa ating panahon? Huwag natin compromise ang word, kundi ating, sabi ni Pablo, sawatain ang gawa ng dyablo. Ito yung aming aking binahagi sa LCM last Sunday, sa mga kabataan. Ating ingatan ang word, ating bantayan ang salita ng Diyos. Huwag tayo mag-overreact sa maraming mga bagay. Huwag natin pangunahan ang salita ng Diyos. Manalangin, mag-antay sa tamang panahon. Dahil sa lahat ng bagay, sa silong ng langit ay may takdang kapanahunan sa lahat ng bagay. Maging ang panliligaw ay may tamang panahon. Di ba mga kabataan, pinag-aralan natin na Sunday? At napakainam ng mga instruction ng Diyos na para sa akin, kailangan din natin i-consider. It's about time, consider natin. I-recall ko lang, mga young people, sa panahon na kayo ay maniligaw, anong dapat gawin? Kunin ito ay ilapit, ihingi ng payo, ipaalam sa mga manggagawa. Because sabi ng scripture, sabi ni Pablo, na ang mga leader or ruler sa iglesia, ang mga lingkod ng Diyos, ay mga tagapagbantay ng inyong kaluluwa, sabi ni Pablo. Nananalangin, dumudulo sa Diyos, humingi ng habagat awa para kayo ay ingatan sa araw-araw. First step, ilapit muna sa mga manggagawa. Barcholo, meron na po akong nadadama na manligaw. Di ba? Napakaganda na, napaka-smooth, napaka-ayos. That's order. Gawin lahat ng bagay na may kaayusan na rapat. Ikalawang bagay,
Huwag niyo i-bypass sa mga magulang. Ipaalam sa mga magulang na kayo ay nagpapasya na dumaan sa panliligaw. Of course, di ba? Tapos na yung panahon na ikaw ay naghanda. Yun yung aming pinag-usapan na hindi ka manliligaw kung ikaw ay walang sapat na pinagkakakitaan dahil yan ay against the Word of God. Dadalhin mo lang sa kapahamakan ng pamilya mo dahil wala kang ipoprovide sa pangailangan nila. So, ilapit mo na sa manggagawa. Ikalawa, i-open sa mga magulang para hingin ang basbas ng magulang, guidance ng magulang. At ikatlo, ito yung isang bagay na pwede natin consider mga kapatid, na nakikita ko na mayroong benefit, may advantage. Kapag meron dito nag-decide na kalalakihan na manliligaw, sabi doon sa aking nakuha doon sa isang website ng isang minister na kasama rin natin sa pananampalataya, bagamat hindi natin ka-fellowship sa ngayon, pero sila ay mga believers. Sabi doon, inyong i-announce sa church para sila ay idalangin ng iglesia. Di ba napaganda? Na aware ang buong church. Si brother pala ganito ay naliligaw kay sister. Then the church will pray for them. Na ang Diyos ang mag-guide sa kanila hanggang sila ay magpasya na magpakasal. Lahat ay aware. Ang sabi doon, para daw yung brother ay hindi na siya maghahanap pa at yung sister ay hindi na siya magpapaligaw pa. Sila ay naihayag sa iglesia na nagliligawan sa harapan ng Panginoon. So, ganun napakaayos, di ba? At walang mga bagay na pwedeng isumbong ang kaaway dahil hayag na ginagawa natin sa pangalan ng Panginoon. Aware, ibig sabihin aware ang church. So, pwede ka bang i-announce, Brother Cholo? By the glory of God. Sa kapurihan ng Panginoon. Pwede na ba? O next time na lang? Isang brother ang lumapit sa akin one time last year at nagpahayag at para sa akin naniwala ako na makatulong to para sila ay ating encourage, ipanalangin sila. Brother Sam humingi ng advice sa akin, lumapit at nagpaalam. Dahil para sa akin yan ay isang mainam na hakbang. Kung talagang malinis sa ating puso sa paghawak o pagharap sa mga responsibility, ayon sa biyaya ng Diyos ginagawa natin. Sabi ni Pablo, gawin niyo lahat. Di ba? Lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoon. At siya ay nagpahayag na siya ay manliligaw kay sister. Alam naman ito ng both sides siguro ng family. Maaaring yung church ay hindi alam. But it's about time para sila ibdalangin natin. Sister Mau, nandiyan ka ba, Sister Mau? Sister Mau. Sunday school. So, hindi ko alam kung nakamonitor sila sa ating live stream. Pero akin pong ina-announce ang bagay na ito and so that we can pray for them. Pray natin si Brother Sam, Sister Mau, na ang Diyos ang mag-guide sa kanila hanggang sila ay mag-decide para sa kanilang pagpapakasal. Ating palapakan ng Panginoon. Praise God. At sa mga susunod na pagkakataon ay napakainam ating gawin ang bagay na ito. Wala tayong dapat ilihim sa harapan ng Diyos. Ang pagpapamilya ay hindi dapat inililihim. Yan ay idinudulog sa Panginoon, inilalapit sa Diyos. Because hindi nga biro ang, sabi ko nga sa mga kabataan, hindi biro ang pagbibuild ng family. Hindi katulad sabi ng mga magulang natin na ating i-consider pa rin ito, bagamit ito yung mga all-time na ng mga salita ng magulang. Diba? Na hindi katulad ng kaning mainit na iyong sinubo at dahil napasok ka, iluluwa mo. Hindi ganun ang pag-aasawa. Kaya sabi ko sa mga kabataan, i-consider pa rin natin yan dahil yan naniwala kong linya yan sa kalooban ng Diyos. Hindi napakadali, hindi madaling pumasok sa responsibility. Kaya salamat sa biyaya ng Diyos, salamat sa mga karunungan, salamat sa mga salita niya, kung atin lamang iingatan, sabi sa ating pinapaksa, do not compromise the word, huwag niyong hayaan na ito ay mapasok ng mga negatibong bagay ng kaaway. Hayaan natin na mag-prosper tayo by the grace of God, lumago tayo sa lahat ng bagay, wisdom and knowledge, palaguin tayo hanggang sa tayo ay dalhin ng Diyos sa masigit pang paggawa sa ating buhay. Kung meron pa rito magsisipag-asawa, may mga panahon pa na lilipas, darating para sa atin din, hindi tayo pinagbabawalan ng Diyos. Just comply, just observe, just keep what the Lord has said to us.
And you will be saved. At ang Diyos ay malulugod. Ang Diyos ang magpapala, magbabasbas sa buhay ng mga kabataan na ito. Magtapat lang tayo sa mga magulang. Huwag tayong lalakad sa hindi pagtatapat. Deuteronomy chapter 5, ating puntahan. No, dahil may mga pagkakataon na talagang minsan na nako-compromise ang salita ng Diyos. Ano sabi diyan? Deuteronomy chapter 5 verse 32. Be careful to do what the Lord your God has commanded you. Do not turn aside to the right or to the left. Ibig sabihin yan, huwag mong i-compromise. Kung ang salita ng Diyos ay direct to the north, don't go to south, don't go to east or west. Huwag kang mag-compromise dahil lamang sa iyong kagustuhan. Sundin mo kung saan ka nililid ng Diyos. Sundin mo kung saan ka tinuturo, kung saan ka dinadala ng salita ng Diyos. Be careful to do what the Lord your God has commanded you. Do not turn aside to the right and to the left. Do not compromise, ibig sabihin, the word of God. Psalms 119 verse 1. Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who comply with His testimonies and seek Him with all their heart. They also do no injustice. So yan ay compromise, pag-compromise. They also do no injustice. They walk in His ways. So ganun pa rin ang pinapakita mga kapatid. Do not compromise with evil. Ang sabi dyan, they do not compromise with evil. Doon ang pinapakita. They walk only in His paths. Sila ay lumalakad lamang sa kanyang daanan, sa kanyang mga salita. So bago tayo mahulog sa silo na binanggit doon, bago tayo mahulog sa trap ng kaaway, na once tayo ay nag-compromise, ay mahihirapan na tayong makalabas. Pero kung sa biyaya ng Diyos, na ikaw ay gusto lamang niyang turuan at ayusin ang buhay mo, kung ang Diyos ipapahintulot niya na ikaw ay ibalik or agawin sa silo ng kaaway, then yan ay pabor ng Diyos sa buhay mo. Pero kung tayo ay sasadya na makompromise ang salita ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos, sa lahat ng bagay, hallelujah, hindi lamang sa pagpapamilya, kahit man sa pagnenegosyo, sa trabaho, sa pag-aaral ng mga bata. And that's why meron tayong ginagawang paraan sa biyaya ng Diyos kapag hinihiling ng school na nire-require na lahat ay nakapantalon. Then, hihingi tayo ng pabor sa Diyos, hihingi tayo ng linga Panginoon. Kung mamarapatin mo, di ba, gumagawa tayo ng liham, ng request letter sa mga nakaupo, sa mga kinaukulan. And we ask for consideration, di ba? At ang mga pagkakataon na ginagawa natin yan, ibig sabihin, hindi tayo nakakalimot na obserbahan ang salita ng Diyos. Meron pa rin tayong concern. Panginoon, anong gagawin ko? Ang batas ay ganito sinasabi, pero ako ay gusto ko maging tapat sa iyo, sa iyong salita. Doon natin makikita kapag tayo ay hindi magipag-compromise, ang Diyos ay gagawa ng paraan para hipuin ang mga nasa mga kinaukulan. At sila ay magsasabi, sige, it's all right, pwede ng mga naka-skirt kayo sa school. At yan ay nangyari na sa mga nakalipas. Dahil hindi natin hinahayaan na tayo pangunahan ng, because sometimes kung bakit nauwi sa compromise agreement, because of fear to be rejected. Para maiwasan natin na tayo ay, halimbawa, no, sa school, mga nag-aaral, para maiwasan yung mga tinutukso-tukso, mabuli. Di ba? Ikaw lang nakapal dito. Tingnan mo, di ba? Lahat naman, lahat ng classmate natin ay nag-observe, nag-comply sa utos ng DepEd. Sabi natin ganun. So para maiwasan mo yung medyo mapapahiya ka, ay ikaw ay susunod na lamang for the sake. Pero ang sabi natin binasa, mapalad sila na ang kanilang kaluguran ay ang salita ng Diyos. Na sila ay hindi gumagawa ng mga injustice, ng mga compromising agreements. Ipinagtatanggol natin ang salita ng Diyos. Hanggat kaya natin, hanggat magagawa ng Diyos, natin ipagtanggol ang bagay nito din ng Diyos, ang pabor ng Diyos, ay pagkakaloob sa atin. Isang bahagi pa, Deuteronomy chapter 4. Verse 1. So ito yung kailangan gawin natin in relation doon sa ating teksto sa Exodus. Deuteronomy 4 verse 1, Now Israel, listen to the statutes and the judgments which I am teaching you,
to perform, so that you will live and go in and take possession of the land which the Lord, the God of your fathers, is giving you. You shall not add to the word. So yan ay compromise. You shall not add to the word which I am commanding you, nor take away from it. So yun yung sinasabi ko kanina. Ang pag-compromise is to change what the Lord, what the thought of God is. Binabago mo yung position ng Word of God. Pag sinabi ng Diyos na huwag kayong sumamba sa mga inaniwan, ang mga tao ay nakipag-compromise at sinasabi nila, hindi naman talaga namin sinasambayan. Pero ang basic or ang grounds, ang foundation is nauwi pa rin sa pagsamba sa mga inaniwang mga bagay because of pagluhod at pagtawag sa mga santo o kayo naman mga inaniwang bagay. So yan ay pag-compromise. You shall not add nor take away from it, so that you may keep the commandments of the Lord your God, which I am commanding you. Your eyes have seen what the Lord has done in the case of Baal Peor. Ito yung mga rebulto or mga pagsamba sa Diyos o sa Diyos-Diyosan. Paraan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. For all the men who follow Baal Peor, the Lord your God has destroyed them from among you. But you who clung to the Lord your God are alive today, every one of you. Yung mga hindi nakipag-compromise sa sanlibutan, yung mga nagsikap lumakad sa pagtatapat sa panampalataya sa Diyos ng Israel, sila ay in-spare ng Diyos sa kamay ng mga kaaway. Sila, ang sabi ng salita ng Diyos, kayo ng mga sumunod at kumapit sa mga salita ng Diyos, kayo ay nanatiling buhay hanggang ngayon. Why? Ang Diyos ay nalugod at hindi siya nagkulang, hindi niya pinabayaan. Kaya mapalad sila na ang kanilang bisig ay ang Diyos. Sabi ng kanyang mga mapalad sila na ang kanilang pagtitiwala ay sa Diyos. Mapalad sila na kanilang ginagawang hindi ginagawang bisig at laman ang tao, kundi pinagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. So you shall not add or nor take away. So ang pinapakita dyan is avoid compromising the Word of God. Do not degrade the Word of God. Do not compromise the truth of God. At naniniwala ko hanggang sa ating panahon ay ito ang foundation ng Scripture. Hindi natin pwedeng baguhin. Hindi natin pwedeng alisin ang position ng salita ng Diyos. It is being said. Ito'y sinabi. Ito'y sinalita ng Diyos. Sabi niya, aking sinalita, hindi ko baga gagawin. And that's why maging sa ating panahon ay binibigyan natin ng concern o pagtingin, binabalanse natin ang maraming mga bagay para ang church ay hindi tayo maligaw, hindi tayo madaya ng mga espiritu sa kahanginan sa ating panahon. Kami ay lumalapit una sa Diyos at humihingi ng habag at awa na ating ingatan ng salita ng Diyos. Hindi na mababago. Ang pagsamba sa Diyos ay sa magitan ng Spirit and truth. Hindi na ito mababago, bagamat binabago just to compromise the Word. Kaya maraming mga churches sa ating panahon na binabanggit ng prophet sa ating panahon na kino-compromise ang katotohanan para lamang masabi na marami. Para lamang dumami ang mga miyembro. Nandiyan ang maraming mga system ng sanlibutan ng mga iglesia. Mas marami kang ginagawang pagtulong, mas maraming taong lalapit. Di ba? Iba paano yan? Hindi tayo nakakatulong sa mga mahihirap. Nasabi ni Pablo, kung gagawin natin, kung papahintutan Diyos, then so be it. Tumulong sa mga kawanggawa, tumulong sa mga pangailangan ng government. At hindi naman yan mali kung ating gagawin ayon sa ating kakayahan. Pero, you see, sa ating panahon ay, masasabi ko, sa ating magtatapos, ay masyado nang na-compromise ang salita ng Diyos. At tingnan natin ang nangyari sa isa sa pinakamalaking organization sa ating panahon. Di ba? Nagtatago na yung founder. Hinahanap ng batas. Marami siyang dapat kaso na harapin. Sabi niya, hindi ako papahuli buhay. Sabi niya, alam niyo ba na may patong na sa ulo ko? Magkano daw, sabi niya, may binagay siya na amount. At siya ay handa nang patayin, shoot to kill siya, sabi niya.
See, na-compromise na ang katotohanan sa uling mga araw by this kind of people. At kawawa yung mga nadaya ng mga tao. At yan ang sabi mismo ni Jesus, in the last days, sa uling mga araw, lilitaw ang mga bulaang Kristo at madadaya ang marami. Can you imagine what the scripture, hindi na pwede mabago ang kasulatan nang sabihin ni Pablo, naranasan ko ang magutom, naranasan ko ang kahubaran, naranasan ko mapanganib, malagay sa panganib yung buhay ko, pero sa lahat ng yan, hindi ako pinabayaan ng aking Diyos. Hindi ba yan ang ating pautuo sa uling mga araw? Marami na kayong iba't ibang mga karanasan, pero hindi kayo pinabayaan ng Diyos na tumawag sa inyo. Hallelujah! Pinahintulutan niyang galawin ang laman ng samagitan ng karamdaman, pero buhay ang Diyos. Hallelujah! Katulad sa panahon ni Job, hallelujah, sige, galawin mo ang kanyang laman, pero wag mo lang galawin ang buhay niya dahil siya ay akin. Hallelujah! Can you imagine si Pablo na kulong dahil sa panampalataya, dahil sa gospel of Christ? Pero nandito ang isang founder, takot harapin ang kanyang mga pinagagawang kalokohan sa harap ng maraming mga tao. Claiming appointed son, pero takot sa kamatayan. Si Pablo ikinulong dahil sa gospel. Kung malinis sa kanyang puso, hindi siya takot makulong dahil yun ang nangyari sa panahon ng mga apostles. Si Pablo humarap sa mga paghatol sa Rome, di ba? Humarap siya sa mga paglilitis at napatunayan na walang ginawang anuman laban sa mga tao. So bakit siya matatakot? Kaya nga siya inaano ng mga senador, humarap-harapin mo ang mga accusation. Kaya sa ating panahon, ang katotohanan ay totoong na-compromise na ng maraming mga simbahan. Pero sabi nga ng madalas pinapangaral ng ating prophet sa ating panahon, the elect can never be deceived. At kung kayo, nasaan dito yung mga pinili ng Diyos, kung kayo ay mga elect ng Diyos sa uling mga araw, kahit gaano kagaganda ang mga churches na ito, kahit nagdalakihan ang mga auditorium, kahit pa nagplano siya gumawa ng malaki, could you imagine 10 billion ang halaga? Hindi ako nagkakamali, no? Isang malaking auditorium na malaki sa buong mundo, sabi nila, pag natapos. May napanood pa ako isang vlog na in-expose ang yaman ng founder na ito. At totoo naman, talagang nakakabilib ang kanyang naging style para siya ay magkamal ng salapi. At one time, may napanood ako na interview ng isang foreign media at siya ay halos mapahiya doon sa mga tanong ng media. Sabi niya, Jesus was found in the midst of yung mga mahirap, di ba? Siya ay hindi nabuhay sa karangyaan. And you. Sabi ganun ng interviewer ng media, Amerikano. So, panay ang depend niya. Kung ang Diyos ang tumawag sa akin ganito din. Sabi niya, you will see me and your heart will broken. Sabi ganun. Sabihin, kawawa naman kayo. Dahil para mamamatay sa inggit, parang ganun. Tapos sabi ng media man nag-interview, don't you know that your watch niya talagang mahalin, can feed thousands na mamahirap. So wala siyang masagot. O nagde-defend. Kung ang Diyos ang nagbigay ng helicopter, ng aeroplano, ng mga kayamanan. So yun na. Pero salamat sa biyayang Diyos, meron tayong salita na tinanggap sa ating panahon. Just don't compromise the word. At ating makikita, ang Diyos na dakila sa panahon ng Israel ay gagawa ng mga marvelous things. Sabi niya, I will perform great things. I will perform difficult things. Para sa akin, ang buhay na ito na iniingatan ng Diyos araw-araw ay isang dakilang bagay na aking nasumpungan sa Diyos. Para sa akin, na kanyang palakihin ang aking mga anak, hallelujah, sa ilalim ng kanyang salita, ng kanyang provision, para sa akin, ito ay mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ko. Yan ang Diyos na tumawag sa atin. Hindi niya kayo pinabayaan sa lahat ng bagay. Hindi niya kayo pinagkulang. Hallelujah! Siya ay mayaman ng Diyos. Siya ay dakilang Diyos na tumawag sa bawat isa. Oh, kay buti ng Diyos. Ating palapakan ng kanyang mga salita. Oh, ang Diyos ay dakila sa lahat. Anong ating kailangan gawin? Yung payo ng salita ng Diyos. Destroy all these things. Destroy every place na mayroong gawa ng mga Diyos-Diyosan. Ang sabi nito, so that you may keep the commandments of the Lord. O doon sa ating text, kung ating babalikan, ano sabi doon? Destroy all this. Lahat ng bagay na inyong makita doon sa lupain.
Siguro balikan na lang natin yun, no? Then we will close. Ang sabi dyan, but you shall destroy, verse 13, their altars. I believe panahon na rin ating wasakin ang mga altars. Kung meron man tayong iniingatan pang mga altars, spiritually speaking. Break their sacred pillars and cut down their wooden images. For you shall worship no other God. For the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Lest you make a covenant with the inhabitants of the land, and they play the harlot with their gods and make sacrifice to their gods, and one of them invites you, and you eat of his sacrifice. And you take of his daughters for your sons, and his daughters play the harlot with their gods, and make your sons play the harlot with their gods. So ito yung ayaw na mangyari ng Diyos. Kapag ating na-compromise ang kaniyang salita, then ang kaaway ay magkakaroon ng kapangyarihan sa buhay ng mga mananampalataya. At katulad sa silo, katulad sa snare, mahihirapan na tayong kumawala sa bitag na ito ng kaaway. But as the Lord says, ano sabi ng Panginoon, Matthew 28 verse 20, teaching them to follow, to observe, or to keep all that I commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Can you say amen, mga kapatid? Ang salitang I am with you always ay nangungusap ng isang dalisay na fellowship without compromising the word. At alam niyo ba, kapag hindi natin i-compromise ang salita ng Diyos, anong isang bagay na pinapakita dyan ni John? Punta natin ng verse 21, chapter 14. The one who has commandments and keeps them is the one who loves me. And the one who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will reveal myself to him. So kung atin palang iingatang lubos ang salita ng Diyos, it means, mahal mo ang Diyos. Mahal mo ang salita ng Diyos at hindi mo hayaang i-compromise ang bawat salita ng Diyos. Mahal mo ang Diyos. Mahal ba natin ang Diyos sa umaga ito, mga kapatid? Kapag mahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang bawat utos ng Diyos. Iingatan mo ang bawat salita ng Diyos. Mamahalin mo siya ng buong puso. Sabi ng Panginoon, thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Hindi ka makikipag-compromise dahil lamang Panginoon. You see? Dahil sa ating mga layaw, dahil sa ating mga tawag niyan, mga dreams sa buhay na ito. Mga plano, mga personal na plano. Balikan natin ang scripture at hayaan natin ng Diyos ay gumawa ng mga dakilang bagay. Lord, nauuhaw kami. Sino nauuhaw sa umagang ito? Nauuhaw kami, Panginoon, na iyong gawin ang iyong salita sa uling mga araw. Diba? Sabi ko sa inyo last Wednesday, kung itutulot ng Diyos, dahil nga hindi tayo masyadong aware sa mga miracles, then so be it, Lord. Sumasampalataya ba tayo sa umagang ito na kayang gawin ng Diyos ang mga himalang bagay sa ating kalagitnaan? Then so be it, Lord. Kung ito'y plano mo, kung ito'y kalooban mo na mangyari, para kami i-encourage pa, para kami ay patibayan pa sa panampalataya na ang Diyos na mahimala na gumawa sa panahon ni Pablo, sa panahon ng mga unang believer, is the same God na mahimala pa rin na gumagawa. The same God who provides everything sa unang mga panahon. The same God na nagbubukas ng kalangitan, providing all things sa inyong lahat, sa buhay ng mga mananampalataya. Then so be it, Lord. So be it mangyari kung anong kalooban ng Diyos. Just do not compromise the truth sa ating panahon. Idalangin pa natin na patibayan pa ng church, ang Diyos, ang church, ang iglesia. Bawat isa, bawat tahanan, mga kabataan, lahat tayo ay patibayan ng Diyos sa ating mga ground, sa ating mga foundation. And let God be the true, sabi ng salita ng Diyos, and man is a liar. Sa Diyos mawin natin ang kapurihan, ating palapakan siya sa umagang ito. Glory to God, glory to Jesus, who is our great deliverer sa ating panahon, great provider. Salamat sa Diyos, sa iglesia ito na kaniyang patuloy na iniingatan sa mga panahon na ito. Just a moment, tayo manalangin. Aming Diyos,
Tunay, Panginoon, na Ikaw ay dakila sa lahat ng bagay. And we give all reverent to you, O God. We give all the praise and honor to you. Bayaan, Panginoon, sa iyo lamang mauwi ang lahat ng kapurihan at pasalamat. Salamat po sa mga provided ways na yung patuloy na ipinagkaloob sa iglesia. Lord, nalalaman mo, Panginoon, ang desire mula sa iyong maliit na lingkod down to this assembly, Lord God, this congregation, na kung paano, Panginoon, na kami ay dinala, hallelujah, ng iyong butihing lingkod sa nakalipas sa panahon, na never namin, Panginoon, na ilalagay sa alanganin ang iyong mga salita. Then so be it, Lord, mangyari, Panginoon, up to this day, hallelujah, sa biyaya, Panginoon, ay iyong pinagkaloob. Nakita mo ang mga desire, nakita mo ang mga pagpapagal ng bawat isa, hallelujah, sa ministeryong ito. Nakita mo, Panginoon, ang aming pag-iingat, hallelujah, na huwag mabahiran ang panampalataya, na huwag masilipan ang kaaway, at kung mayroon mang nagkukulang at may kahinaan, Lord, ang iyong salita ang nagtatakip, ang iyong salita ang nag-aayos, ang iyong salita ang siyang nagtutuwid, hallelujah, ang siyang pumupuno sa lahat ng bagay. Biyaya mo, Diyos, kasapatan ng iyong karunungan at kaalaman. Hallelujah. Oh, pinasagana mo ang iglesia sa maraming mga bagay. Kaya purihin ka, O Diyos. Sa umagang ito, salamat sa bawat isa, sa bawat bahagi ng ministeryo. Salamat, Panginoon, na ikaw patuloy na umaabot sa buhay ng iyong mga banal sa dahon ito. Sa mga provisions, sa mga bagay na iyong tapos nang sinabi, sinalita, pinangako. Hallelujah! Na kung aming lamang uunahin ang iyong kalooban, lahat ng bagay ay iyong pasusunurin sa bawat isa na sumasampalataya. Kaya, Panginoon, sa iyo ay aking, O Diyos, ibinabalik ang lahat ng papurit pasalamat. We thank you, Lord God, for everything sa ministry. Salamat sa mga lalaki, babae na patuloy nagpapagamit sa iyong salita, O Diyos. Oh, walang isa sa amin out of place, Lord. Lahat dito ay mahalaga sa iyong gawain, Panginoon. Bawat bahagi ay meron kang purpose sa buhay nila. Magulang man, kabataan man, tinawag sa iyong katuwiran, tinawag sa iyong salita upang aming lakaran, alinsunod sa iyong kaisipan, sa iyong mga plano. Oh, purihin ka, O Diyos. At ikaw ay aming dinadakila, tinataas sa buhay ng bawat isa. Patuloy ka pang magpala ng biyaya ng kalakasan, pagtatagumpay. Biyaya, O Diyos, ng kalakasan physically, sa mga mahina na, sa mga gulang na. Lord, send down your Spirit, O God, na may kalakip na kapangyarihan at kalakasan to them who believes. Hallelujah. Signs and wonders will follow. Susunod ang maraming mga bagay ayon sa iyong salita. Purihin ka, O Diyos. Salamat maging sa mga bawat ministries na patuloy na iyong iniingatan at pinapalago sa lahat ng bagay. Lord, naiskritas din sa iyo ang apat na kalakihan na iglesia na aming nakikitaan, Panginoon, na maaring sila ay bahagi nito, O Diyos. Yet, ikaw lamang nakakaalam. Sila ay pagpalain mo, Diyos, ng patuloy na lingap sa buhay nila. At ipadamas sa kanila, O Diyos, ang isang napakainam na biyaya na iyong, O Diyos, i-impart sa buhay nila na maging kabahagi sa pag-aayos, paglalagay sa kaayusan, sa order ng iyong gawain ng iyong iglesia. Ang mga magiging diakono, ikaw aking Diyos na pinagkatiwalaan ng lahat ng bagay. May you bless this four brothers, Lord. At ikaw nakakaalam kung sino sa kanila, O Diyos, ang iyong ilalagay sa deaconship for the sake, Panginoon, ng ministry. Kaya sa iyo lamang, Panginoon, ay aking maingat na binabalik lahat ng kapurihan pasalamat. Bless your word, bless every one of us. At sa kanilang nasa malayo, ikaw patuloy din yung umabot, Panginoon. Sa lahat ng bagay na ito ay madakila ka, mataas ka. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Ating palapakan ng Panginoon. Ang lahat ay ako nasa tayo, mga kapatid, mga stand. At ating awitin yung isang simpleng awit na I know the Lord will make a way
sa ating MC. Nakataon. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me.
is not by might, it is not by power, but it is by the Holy Spirit, saith the Holy Scriptures. Hallelujah, hallelujah. Your prayers are on the way, mga kapatid. Your prayers are about to be handled by God and to be done according to His will. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabait ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Gaano man tayo madapa, gaya ng sinasabi ng kasulatan, makapitong ulit man madapa, matumba ang isang matuwid, siya'y ibabangon ng Diyos. Siya'y aakayin muli ng Diyos. Siya'y gagawa ng Diyos ng kanyang kagandahang loob. Ano man ang ipahintulot ng Diyos ng mga masasakit at hindi birong mga karanasan sa buhay, magtiwala lamang tayo, mga kapatid, nalalaman ng Diyos ang kanyang ginagawa. Maaring ngayon ay nasasaktan ka, nabibigatan ka, pero ang benepisyo nito ay para sa iyong kaluluwa, upang ang lahat ng mga bagay na dapat matapyas sa iyo, kapatid, na makakapigil para lubusan ka na sumalubong sa araw ng pag-agaw, ay iyong masigurado habang ikaw ay may hininga pa, habang ikaw ay nasa ibabaw pa ng lupang ito. Let God do His work in your life. Shun the wrong and do the right. Hallelujah, hallelujah. We won't stay for so many years on this earth, but we are sure we will be with the Lord until eternity. Kung kaya't ating pagpagalan ng lubha ang mga bagay na magbibigay sa atin ng lubos na katihakang pumaroon sa piling ng Diyos sa makalangit na dako. Remembering all the things that we can see, we can touch, and we can feel on earth, lahat ng ito ay replika lamang ng realidad na nasa kalangitan. So we better strive for the eternity, for our spiritual life, that we may not compromise ever against the Word of God. Ganon, pinapahalagahan ng Diyos, mga kapatid, ang kanyang mga salita. At nalalaman ng Diyos, kailangan natin ang kanyang mga salita, sapagkat ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan para i-transform ang ating mga buhay upang ito ay magkaroon ng kagalakan at kapurihan sa pangalan ng Diyos. Oh, how many of you love the Word of God? Mga kabataan, mahal niyo ba ang salita ng Diyos? Kahit na ito ay tila pumipigil sa inyong kagustuhan, sa inyong sariling kalooban, do you still love the Word of God? Then love it until the breaking of the age. Hallelujah. Hanggang matapos ang ating karera dito sa ibabaw ng lupa, love the Word of God. As we end this service, hallelujah, awitan natin ang ating Panginoon, ang awiting above all. Hallelujah. At huwag nating hayaang mapigilan ng pagkilos at paggawa ng Diyos ng anumang mga panggugulo na maaring nilalagay ng kaaway sa ating mga kaisipan. Nalalaman ko sa iyong mga salita, O Diyos, ang mga malaya ay lubos ng pinalaya. Hallelujah. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man,
Blessed be the holy name of Jesus. Hallelujah. Oh, purihin ka, O Diyos. Hallelujah.